I just want to share po, no, yung kaninang realization ko po while reading this verse po sa Proverbs na ako po, kaninang morning po, parang sinabi ni Lord sa akin na while reading this verse, parang anak, hindi lang kita pinagpapala financially, but papalain din kita spiritually. Alam niyo po yung nasa labas po kami ng bahay, yung pagod po, having Lucas as our son, yung pagod. Yung kalakasan po na pinagkakaloob ni Lord every morning, sobrang na-appreciate ko po kanina kasi hindi po maganda yung pakiramdam ko, sobra yung body pain po, but the Lord keeps me strong po. Patuloy niyo po akong pinagkakalooban ng kalakasan, and looking sa mag-ama ko, hindi lang po pala ako pinagpapala ni Lord financially, but He blessed me with a family na nilong ko po for a very long time. Kaya sabi ko, Lord, thank you for this kind of blessing. Hindi niyo lamang po ako pinagpapala sa trabaho, hindi niyo lamang po ako binigyan ng source of income, hindi niyo lamang po ako binigyan ng kakayahang magkaroon financially, but then you also blessed me with this kind of family na doon ko po naranasan how I am truly loved, how I am truly blessed po. So, let us always acknowledge what we have. Let us always acknowledge the person we are right now. Let us always acknowledge our life. From that alone po, we will always feel blessed po. Kaya, and that blessings, hindi po dahil sa atin, but it comes from the Lord alone. So, let's give back to Him what we can, but always be the best that we can. So, ayun lamang po. And sige po, let's proceed here sa harapan and ilagay po natin ang ating mga kaloob kasama ng ating mga puso. Sa mga online po, we also have our bank accounts naka-flash po sa ating screen, BDO, China Bank, and GCash po. And please send your names po kapag nag-send po tayo through online so that we can also pray for you po. Sige po, let's lift our hands and our hearts. Let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord Jesus, we thank you for this day, Lord. We thank you for this time, Lord, that we're able to again glorify your name, magnify your name, O God. Lord, we thank you for the provision that patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa, sa bawat anak ninyo, Ama. Maraming salamat dahil kayo nga po ang siyang patuloy na nagbubuhos ng inyong pagpapala sa bawat isa, Lord God. Hindi lamang po sa pinansyal, bagkus sa aming espiritual, Lord God. Thank you for always reminding you that these blessings, this what we have here on earth right now, Lord, ay galing lamang po sa inyo. And with that, Lord, we offer you these tithes and offering, Lord God. We offer this money, Lord God, na nanggaling ng buong puso sa aming puso, Ama, na pinagkakaloob namin sa inyo ng buong buo, Lord God. Nawa nga po ay maging mabangong samyo ito sa inyong harapan, Lord, nawa nga po ay magkaloob dito ng ngiti sa inyong mga labi, Lord God, at nakikita niyo po yung puso ng inyong mga anak, Lord God. Kayo po ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God. Lord, we praise you through these tithes. We honor your name, Lord God. We give this back to you ng may kagalahan, Lord Jesus. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.
the feeling of the Lord na meron pong sumusunod sa kalooban niya. Amen. So ito po yung nangyari kahapon sa ilan sa ating mga kapatiran na nag-decide that from that moment onwards ay isinusuko na nila ang buhay nila sa Panginoon. Kaya nais ko pong tawagan ang mga kapatid na ito dito po sa harapan, si Tita Eya, Samuel, Samson, Tito Boyet, Jocelyn, Tita Jocelyn, Alta, Jen, Julia, and Nanay Josefina. Meron pa. Si Dana. Yan. Mga kapatid, ito po ay sign ng pagbabago ng buhay. Water baptism is just the beginning of the transformation in their lives. Kaya mga kapatid, alam niyo po, kailangan po nilang lahat ng panalangin ng ating mga kapatiran. Kasi dito pa lang po magsisimula ang challenges sa buhay nila na sa mga susunod na araw na lilipas sa kanila ay magkakaroon na po ng pagbabago sa kanilang buhay. Siyempre, hindi po matatahimik ang kaaway dyan eh. Sila ay guguluhin po. Kaya ipanalangin po natin sila, tulungan po natin sila na ma-maintain at mapalago po ang pananampalataya nila sa Panginoon. Amen? So sa oras na ito po mga kapatid, makigalak po tayo sa kanila at atin pong iunat ang ating kamay at ipanalangin po natin sila sa Panginoon. Father God in heaven, ito pong mga kaluluwa na ito, Panginoon, na nagpakita in public, Lord, that they dedicate their lives. They offer their lives, Lord, as a living sacrifice, holy and acceptable to you, Panginoon. Lord, this is the beginning of their journey as a Christian, Panginoon. And we believe, Lord, na sasamahan mo po sila all the way, Panginoon. Hanggang sa muling pagbabalik mo, Panginoon, sasamahan mo po sila. Panginoon, ang aking po mga kapatiran ay nakataas ang kanilang mga kamay ngayon. Nakikiisa at sama-sama po na mananalangin sa mga kapatiran na ito. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran ko na nagdi-desire din na magkaroon ng pagbabago sa buhay, Panginoon. Sama-sama po kami na ipapanalangin po namin ang bawat isa tungo sa pagbabago na ninanais mo para sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatiran ko na ito na water baptized, Panginoon, at nawa ay ito po ay treasure nila sa kanilang mga puso at hindi po nila makalimutan at magkaroon po ng totoong pagbabago magmula ngayong araw na ito. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa buhay nila at sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede po natin silang kuhanan ng picture. Yan, no? Hawak po, iharap po natin yung ating mga certificate. Yan. Pwede din pong sumama sa amin dito si Pastora Irene. Yan. So next year po mga kapatid, yearly naman po natin tong ginagawa kung kayo po ay handa na ialay sa Panginoon ang pagbabago ng buhay mo, ay next year ulit, meron po tayong water baptism. At ganoon din po, hindi natin kakalimutan yung mga first-timer natin na nakasama dito sa simbahan. At tawagan ko po si Chenelyn Avila. Pwede po bang tumayo si Chenelyn? Welcome, kapatid. Amen. Tawagan ko rin po si Julie Mila. Tama po ba, Julie? Julie Mila, welcome, kapatid. At tinatawagan ko rin po si Juan Antonio. Sige po, tayo kapatid. At syempre, hindi ko rin po kakalimutan ang pagbabalik. Si Roslyn, yan. Sige po, tayo. Roslyn, yung mga bago po, kayo po ay first timer ngayon. Pero next week, pag kayo po ay bumalik na sa
ating simbahan, kayo po ay miyembro na ng ating pamilya. Amen? Kaya at meron po tayong mga pagpapakilala ng simbahan. Nandyan po ang spiritual family class. Ay puntahan lang po natin si Pastora Erin para mas makilala pa po natin ang ating simbahan at kung sino po ba ang mga pastors natin, mga leaders natin, ano po ba ang ating mission and vision. Spiritual family class po, mag-sign up po tayo kay Pastora Erin. Amen? Sige po, so hindi ko na po hahabaan at kukuha din ng oras para sa ating mensahe ngayong umagang ito po. God bless po mga kapatid. Amen. So isa pong magandang umaga sa bawat isa. Good morning. Pwede po bang tingnan niyo yung katabi niyo? Sabihin niyo sa katabi niyo, Happy Resurrection Sunday. Okay. So mga kapatid, no, ito pong linggong ito, lalo na po itong araw na ito pong linggong ito, no, it is the commemoration, yung pag-aalala, yung paggunita sa passion, death, and resurrection of Christ. Okay. Ito po yung pinaka-importanting series of events, no, dito po sa kasaysayan ng ating mundo at sa ating pananampalataya. No. Napakahalaga po mga kapatid, yung resurrection ng ating Panginoon, no, that Jesus is alive. Sino po dito naniniwala that Jesus is alive? Amen. Lahat po tayo, no? Ito po yung patunay na si Jesus, no, tunay nga na siya ang ating Panginoon, no, at meron siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay, kahit kamatayan, no, hindi siya kayang sakupin ng kamatayan. Kung hindi po nabuhay si Jesus mula sa pagkamatay, no, he would have been lying about being the Son of God. No? Baka hindi pala siya Diyos, no? Or baka hindi nga pa talaga siya tunay na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon, ang pinaglilingkuran natin ay isang patay na Diyos, no? Diyos na walang kapangyarihan, also subject to the power of death. Wala pong pag-asa sa mundo at sa buhay kung hindi nabuhay si Kristo mula sa pagkamatay. At wala rin pong buhay pagkatapos ng kamatayan kung hindi nabuhay si Jesus. Amen? Importante din po na gunitain natin, no, or alalahanin natin na namatay si Jesus para sa atin. No? Why? Because it is His once and for all sacrifice, no, na sapat para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, no, mula kay Adam, mula sa huling taong ipanganganak dito sa mundo, no, for all our sins, past, present, and future. Mga kapatid, no, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, yan lang ang kailangan. No more, no less. No? Wala na po tayong kailangan idagdag na good works, no, na nagagawin natin araw-araw, gabi-gabi. No? Hindi natin kailangan magpanata, no, o magpapako sa krus taon-taon. Because what Jesus did on the cross is more than enough to pay for our sins. Amen po ba? At so kung wala po yung sacrifice ni Jesus para sa atin, we would still be under condemnation for our sins at imposible pong magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. No? Kung wala ang ginawa ni Jesus na pagkamatay para sa atin, we would still be condemned to hell. Pero dahil namatay siya para sa atin, lahat tayo pupunta ng langit pag nanampalataya tayo sa Kanya. Amen? Sino po dito naniniwala kay Jesus bilang ating tagapagligtas? Taas kamay. Amen, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, see you in heaven. Okay, pero matagal pa yon, no? Hindi pa po yon ngayon. Okay? Panguli mga kapatid, no? Jesus' life on earth, no? Kung iisipin po natin, it is a very personal way of God reaching out to His people. Hindi niya naman kailangan magkatawang tao eh. Hindi niya naman kailangan kusa na siya mismo bumaba para mamatay para sa ating mga kasalanan. Pwede siya magpadala ng ibang tagapagligtas. Pero sabi niya, no, I will do this myself. Diba? Nang ipinanganak siya, nagkatawang tao siya, no? And lahat ng mga tao, during that time that they saw Jesus in the flesh, they saw God Himself. Diba? Tayo kapag nakakita tayo ng personality, no, ng artista, ng politiko, parang wow, grabe, starstruck ako. But these people, they saw the living God Himself. They saw the living God Himself. And He lived an example of a holy,
perfect life na ang sabi ng Panginoon, yan ang buhay na gusto kong isapamuhay ng bawat anak ko, ng bawat mananampalataya ko. Ito pong araw na to, paggunita po ito ng malawak, pinaka-grand, pinaka-great no, na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Na ibinigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya, yung Kanyang bugtong na anak. No? He gave His only begotten Son, no, whom He loves most. And He gave what He valued most, who He valued most, to experience the worst possible kind of death, yung pinakamasama, pinakamalalang posibleng paraan na mamatay ang isang tao, which is what? Crucifixion. No? He gave His best to experience the worst death para magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Amen? No? Makikita natin yung pagpapahalaga natin sa isang bagay ayon sa kung ano yung willing tayong ibigay para makuha natin yon. Ano bang halaga sa iyo ng ng mamahaling bag? 100,000. Pag willing kang ibigay, it means you value that bag that much. Anong binayad ng Diyos para sa iyo at para sa akin? He gave His one and only Son. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. And ito pong pananampalataya natin, ito pong ginagawa natin dito tuwing linggo, ito pong buhay Kristiyano natin, no? It completely revolves around the fact that Jesus is alive. Okay, ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 14, if Christ had not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. Na ito po yung core, ito po yung sentro, at kaya po natin ginugunita at inaalala itong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? So I pray mga kapatid, today, even after this service, pag uwi po natin, pagtuloy po natin sa ating mga araw, let's take the time to pause and reflect about the resurrection. Ano po ba ang ibig sabihin sa atin na buhay ang ating Diyos? Ano ba ang ibig sabihin sa atin na nagkatawang tao siya, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa atin? Amen, mga kapatid? No, yun po yung kahalagahan, yun po yung sacredness ng araw na ito. And let's take the time to honor God for it this morning and today. We are in a series, mga kapatid, entitled Leap of Faith. Ang sabi natin, ang ibig sabihin ng leap of faith is to attempt great things for God kahit hindi po tayo sigurado sa outcome. Hindi natin sigurado kung makukuha natin yung gusto natin, mangyayari ba yung gusto nating mangyari. No? Alam nyo, kaya nating mag-take ng isang leap of faith kahit hindi po guaranteed yung outcome natin, no? Kasi ang security at ang trust natin is in God, no, who is with us as we attempt our leaps of faith. Amen? Kasama natin ng Diyos, we can take a leap of faith, no? Bago po tayo pumunta sa ating pong mensahe ngayong umaga, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. And Father, we just want to honor you this morning. We want to remember, Lord, the greatest sacrifice that you made for us. That you sent your Son, whom you love most, to die the worst possible death for our sins. Lord, we do not deserve your love for us. We have fallen, we have sinned, we have fallen short of your glory, Lord. And even up to today, even if mananampalataya na kami, even if patagal na kaming Kristiyano, we continue to sin, we continue to make mistakes, Lord. But thank you, because we know that you valued us that much. You were willing to give your Son for us. At hindi lang po kayo willing, ginawa niyo po talaga na isacrifice si Jesus bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. We honor you, Lord, this morning. We thank you, Lord. By your grace, Lord, we are saved. And by your grace, we will take a leap of faith. Guide our word this evening, Lord. These are your words, not mine. I pray, Lord, na you touch our hearts deeply this morning. Maraming pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po nating palapakan ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Amen. So, pwede po bang buksan po natin yung ating mga Biblia sa John chapter 20, verse 24 to 29. John chapter 20, verse 24 to 29. No? Simple lang po ang encouragement po natin ngayong umaga. No? Ang tawag po natin dito is, Jesus lives, let's take a leap of faith. Sabihin nga po natin, Jesus lives, let's take a leap
of faith. And syempre po mga kapatid, no, ngayong umaga, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung kwento or yung example po ni Thomas. No? At isa po siya sa mga 12 apostles of Christ. Okay? So, paano po kaya naapektuhan si Thomas, no, sa pagkamatay, no, muling pagkabuhay, at maging yung mga sufferings ni Thomas, no, and how did it lead Thomas to take his own leap of faith? Okay? Sino po ba si Thomas, mga kapatid? No? Sino po ba yung mga apostles in the first place? No? The apostles are Jesus' closest disciples na kasama niya in his 3 years of ministry. So isipin po natin, Jesus was traveling around Israel, no, nung nagmi-minister po siya, meron po siyang parang core group, no, meron po siyang parang mga alalay, no, pinakamalapit sa kanya. Ito yung mga tao na day in, day out, tinuturuan niya, minister niya, dinidisciple niya, no, and they also help Jesus in ministering and sharing the gospel wherever Jesus went, no. And si Thomas po was one of them. Kung titingnan po natin yung synoptic gospels, yung Matthew, Mark, and Luke, ibig sabihin na ito yung mga medyo similar na gospels, no? In those synoptic gospels, si Thomas is actually only mentioned doon po sa calling of the 12 apostles, sa paglista po ng mga pangalan ng apostles, no? So example, sa Matthew 10, verse 2-4, sabi dito, here are the names of the 12 apostles. First Simon, also called Peter, then Andrew, Peter's brother, James, son of Zebedee, John, James' brother, Philip, Bartholomew, Thomas is there, Matthew the tax collector, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who later betrayed him. Okay, meron mas marami pong mention, mas marami pong kwento si Thomas in the Gospel of John na siyang magiging focus po natin ngayong umaga, no? Ngayon, ito pong si Thomas, meron po siyang, ang pangalan po na Thomas ay Hebrew, no? So Hebrew origin po yung Thomas, pero meron po siyang palayaw, meron siyang isa pang tawag, no? At ang pangalan pong ito ay Didymus. And both of these names, Thomas and Didymus, simply mean twin, kakambal. Okay? So hindi po natin alam kung bakit siya tinatawag na kakambal, may kambal ba siya, may kamukha ba siya, no? Pero he goes by those two names. Okay? And kung pag-aaralan po natin yung character po ni Thomas, it appears, mga kapatid, that among the 12 apostles, he is one of the more spiritually mature or more willing to follow Christ. No? So meron pong isang pagkakataon sa paglalakbay ni Jesus na nagpakita siya ng loyalty kay Jesus na handa siya mamatay para kay Jesus. Kailan po yun nangyari? No? Sa John chapter 11, namatay si Lazarus. At gusto pong bumalik ni Jesus sa Judea para pagalingin or para muling buhayin si Lazarus, no? At yung mga apostles niya, sabi niya, Lord, bakit ka babalik doon? Eh, di ba gusto ko nga nilang patayin sa Judea? Di ba? And syempre, we all know the story. Jesus went anyway, no? Pero ano po yung sinabi ni, ito pala yung objection nila, no? Sabi, but his disciples objected, Rabbi, only a few days ago, the people in Judea were trying to stone you. Are you going there again? No? Ano yung naging tugon? Ano po yung naging response ni Thomas sa kanyang mga fellow apostles? Ang sabi niya sa verse 16, Thomas, nicknamed the twin, said to his fellow disciples, let's go to and die with Jesus. No? So hindi po yan sarcasm, mga kapatid. No? It was a boldness to say, tara samahan natin ang ating Panginoon na siyang sinusunod natin. No? Kapag nagbabahagi si Jesus ng wisdom sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostles, hindi po nahihiya si Thomas to ask even more questions that lead to even more deeper insights. Ang sabi po sa John 14, verse 1-6, don't let your hearts be troubled. Trust in God, but trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. Tapos si Thomas ang sumagot kay Jesus, no, we don't know, Lord. Thomas said, we have no idea where you are going, so how can we know the way? No, doon po nagbigay ng greater wisdom si Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So kung titingnan lang po natin, base sa mga nakasulat sa Biblia, yung characterization ni Thomas,
No, medyo bold po siya, marunong po siya sa kanyang kumbaga loyal siya kay Christ and he's willing to learn more about his faith. Pero mga kapatid, kahit po masasabi natin na good apostle si Thomas, he also encountered his own fair share of challenges sa kanyang pananampalataya. Hindi po naging perfect yung kanyang pananampalataya at yung kanyang paglalakbay kasama ng Panginoon. No? Paano po natin nasabi yun? No? At dito po actually pinakakilala si Thomas. No? Because Thomas doubted. Thomas doubted. Kung isipin po natin, kasama niya si Jesus for 3 years, di ba? Lahat ng ministry ni Jesus na naka-record sa Gospels, lahat doon, or almost all the mentions there, stories there, nandoon si Thomas. No? And throughout his ministry na nandun si Thomas, Jesus repeatedly predicted his death on the cross. Hindi naman po surprise yung pagkamatay ni Jesus sa mga apostles. Ilang beses siyang naghabilin sa kanila patungkol sa kanyang kamatayan. Tama po ba? No? Pero ano po yung kasama nung pag-predict niya sa kanyang kamatayan? Yung pag-predict niya ng kanyang muling pagkabuhay. So kung mamamatay man ako, muli rin akong mabubuhay. Yan ang sinasabi ni Jesus. No? And bukod pa po doon, no, kung susuriin natin yung scriptures, yung Old Testament, ganun din po. It repeatedly mentions yung pagkakamatay ng Messiah, pero yung muli ring pagkakabuhay ng Messiah. Pero ako bilang si Thomas, no, na kahit na narinig ko lahat yon, no, yung predictions about his death, predictions about his resurrection, nung nangyari na, at nangyari na yung lahat ng bagay na matay si Jesus sa cross, it shook Thomas's faith to its core. No? It caused doubt in Thomas. No? Ilagay lang po natin yung ating sarili doon sa sitwasyon. No? Lahat ng ito nangyari more or less in a week's time. Di po ba? Ang bilis ng mga pangyayari. In one moment, you're going around Israel, no, spreading the gospel, sharing good news, driving demons out, healing the sick, curing people, di ba? Ang dami mong ginagawa para sa Diyos. Tapos meron ka pang private moments with the Lord. Tapos the next day, no, binetray siya ni Judas, no, binetray ni Judas si Jesus, hinuli si Jesus, sinentence to death, no, suddenly binubuhat niya na yung cross, no, nalatigo na siya at lahat-lahat, no, and then he was crucified on the cross, no. Where were the apostles in all that time? They were in hiding, di po ba? They were among the crowd. They were not saying, "Oh, I am a follower of Christ. No, do the same to me." Wala pong gumawa nun sa kanila. Even Thomas, we can only assume, no, was probably among the crowds, no, when Jesus was going through his passion and his death. Okay? And after 3 days upon Jesus' resurrection, ano nangyari? Diba? Na-resurrect si Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga apostles. No? At this confirmed his resurrection from the dead. At doon po tayo papasok sa babasahin po natin ngayong umaga. So John chapter 20, basahin po muna natin yung verse 24 to 25. Ang sabi po dito, one of the 12 disciples, Thomas, nicknamed the twin, was not with the others when Jesus came. So wala daw siya nung una nagpakita si Jesus. No? And so they told him, "We have seen the Lord." But he replied, "I won't believe unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Okay? So basically, nag-doubt siya sa kanyang pananampalataya. Sa akin, hanggat hindi ko nakikita ang paniniwala ko na matay si Jesus at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. He was very skeptical. Sabi niya, unless I see him for myself, unless I touch the wounds of the nails and the wound on his side, I will not believe, no, that Jesus was really raised from the dead. Kaya po nakuha ni Thomas yung palayaw na doubting Thomas. No? Ang sakit, di ba? Parang ang dami mo pwedeng maging legacy. Ang dami mo pwedeng parang maging aning natatandaan ng tao tungkol sa'yo. No? Pero kay Thomas, it was doubting Thomas dahil ayaw niyang maniwala na muling nabuhay si Jesucristo. Minsan, mga kapatid, we are like Thomas, di ba? Meron din tayo mga nararanasan sa ating buhay, mga pagsubok, mga hurdle, no, challenges that make us doubt Jesus. No? Minsan, ang tagal-tagal na nating mananampalataya, ang tagal-tagal na nating Kristyano, tapos biglang may darating sa buhay natin that will make us question
the Lord, no? Buhay nga ba talaga ang Panginoon? Tunay nga ba? Totoo nga ba talaga na merong Diyos? At itong Diyos na ito, talaga bang meron siyang pakialam sa akin? Meron ba talaga siyang malasakit sa akin? Does He really want the best for me? Will He really intervene in my life? No? Ano yung example nito? For Thomas, it was the death of his master Jesus that led him to question the Lord. Totoo nga ba yung lahat ng ginagawa ko for these 3 years? No? Sa atin kaya mga kapatid, what are these hurdles? What are these things that cause us to doubt God? Minsan, it's questions we don't have answers to. The hard questions in life. Why does a good God allow suffering or evil? No? Why do good people suffer? Diba? Minsan walang sagot. Hindi natin makuha yung mga sagot sa mga katanungang ito. It can be situations sa buhay natin na feeling natin unfair or feeling natin these are prayers that are not being answered by God. Meron ka sakit at nagpe-pray ka sa Diyos na, Lord, pagalingin mo ko sa sakit na to, pero walang dumarating. Hindi dumarating yung tugon ng Panginoon. It can be uncontrollable tragedies, no? Nananahimik ka pero sinira ng bagyo yung bahay mo. Nawala lahat ng paninda mo, lahat ng animals mo kung sa nag-aalaga ka, no? Or it can be losses, no? Na hindi natin ma-explain. Sometimes it can be hurt that we cannot resolve, no? Merong nanakit sa atin, no? Na we have strained relationships with family, with friends, even churchmates, di ba? And this causes us to doubt God. Minsan, merong mga tao nagkasala laban sa atin, and these cause us to doubt God. Okay? Alam nyo, lahat po tayo, we all have things in our lives that cause us to doubt the Lord and His purpose sa ating buhay. Mga kapatid, no, bigyan ko po kayo ng encouragement. It is normal. Parang hindi yata masyado encouraging, no? But it is normal, mga kapatid, no? Life is full of things that cause us to doubt God, no? Bakit? Kasi we live in a fallen world. Meron pong kasalanan sa mundong ito at meron po tayong kaaway sa mundong ito that cause us to, na ang goal po nila is to cause us to doubt God and cause us to run away from the Lord, no? Alam nyo, ito po yung reality. Hanggat meron tayong doubt, hanggat meron tayong uncertainty pagdating sa ating Panginoon, kung sa kanino tayo naniniwala, we will not be able to take a leap of faith. Tama po ba? No, if we have doubts, we will not be able to take a leap of faith. And so if we want to take a leap of faith, kailangan ma-address natin yung doubt natin at ilagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ano yung inilalagay ng mundo at ng kaaway sa ating buhay para ilayo tayo sa Panginoon. Actually, minsan mga kapatid, yan pa nga yung inaalaw ng Diyos sa buhay natin para mas maging malapit pa tayo sa Kanya. Okay? So ano po yung nangyari after po mag-doubt ni Thomas? Thomas encountered Christ. Okay? Thomas encountered Christ, no? Thomas was already struggling sa kanyang pananampalataya. Diba? Hindi niya sigurado kung ano yung nangyari, hindi niya sigurado kung saan siya pupunta. No? At napakadali po sana kay Thomas na talikuran na lang ang lahat. Namatay na yung Lord ko eh. Diba? Hindi naman yata totoo yung lahat ng ginawa ko for 3 years. Baka mamatay pa ako. Talikuran ko na lang lahat. Pero ano kaya yung ginawa ni Thomas after all of this? Alam niyo po ba, he continued. Paano ko po yun nasabi? No? Kung tutuloy po natin yung pagbasa natin sa verse 26 to 29, ang sabi doon, 8 days later, the disciples were together again, and this time, Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Peace be with you, he said. Then he said to Thomas, put your finger here and look at my hands, and put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer, believe. My Lord and my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. Paano ko po nasabi na nagpatuloy si Thomas? He had doubts, yes. Pero 8 days later, he was still there. Nagpatuloy pa rin siyang sumama sa mga apostles, sa mga ibang disipulo. He continued to fellowship with other followers of God. No? Pero in the act of staying there,
Thomas was trying to address his doubts. He was trying to address itong bagay sa buhay niya na naging hadlang para buo ang pagsuko niya sa Panginoon. No? Mga kapatid, in our time today, there are people who are like Thomas. Meron silang mga katanungan, meron silang mga reservation, meron silang mga doubts about their faith. No? But they seek answers in the wrong place. Minsan, ang doubt natin tungkol sa mundo, sa Diyos, dinadala natin sa mundo. Di ba? Paano makukuha yung sagot? Hindi naman kilala ng mundo ang Panginoon. So why bring your faith questions to the world? No, sometimes we get our answers, no, unintentionally or accidentally from the enemy. Di ba? At ang ating kalaban, ang spiritual enemy natin, he deals in lies. No? And so, if we believe his lies, no, our doubts will only cause us to turn away from the Lord. Minsan naman, we bring our doubts to godly counsel. Diba? Yung mga tao na mananampalataya, malalim sa kanilang pananampalataya, and they are able to give us certain answers, no, sa ating mga katanungan. At maganda po yun. Tama po yun. But, kailangan po nating tandaan, no, that human wisdom is limited. Kahit gaano pa kalalim ang isang tao sa kanyang pananampalataya, kahit gaano pa maalam ang isang tao sa Biblia, the answers that these people can give, these are also limited. Limited by their own wisdom. Ito pa yung masaklap, mga kapatid. Meron naman mga tao, pag meron silang doubt, meron silang katanungan, nagtatanong sila. Pero hindi sila naghahanap ng sagot. Tama po ba? May mga taong ganun minsan eh. Diba? And so kung hindi tayo naghanap ng sagot sa ating mga katanungan, paano mo nga naman makukuha yung mga sagot? So meron po mga tao na may nangyari, nagtanong sila, pero binugal lang nila yung tanong nila, hindi na nila hinanapan ng sagot. And so ang labas, nagtatampo na ako sa Diyos. Bakit? Kasi wala ako sagot eh. Okay? And so mga kapatid, there is actually nothing wrong with having doubts or questions sa ating pananampalataya. Pero ang mahalaga po ay dalhin po natin itong mga katanungang ito, itong mga doubts na to, in the right place. Mga kapatid, kung meron akong doubt, let's say meron akong hinala sa asawa ko, nangangaliwa ata ito sa akin eh. Who is the best person to confirm or deny ito pong doubt na ito? Hindi ba yung asawa ko? Bakit ko tatanungin sa inyo? Bakit ko tatanungin sa nagtitinda sa baba? Hindi naman nila alam yung kwento. The best person to confirm is the subject of the doubt. And ganun din po sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kung meron po tayong doubt, meron po tayong pag-aalinlangan sa ating pananampalataya, the best person to bring these doubts to is the Lord Himself. Amen? Ang tahimik nyo ah. Parang ano ah. Okay? And alam nyo mga kapatid, no, ano po ang magiging response ng Diyos? Minsan tayo, kapag nakompronta tayo, nag-hysterical tayo. Grabe ka naman, naghihinala ka, ganyan. Pero alam nyo mga kapatid, when we bring our doubts at the feet of the Lord, He actually responds to us with love and gentleness. Wini-welcome ng Lord yung mga doubts natin para mabigyan niya ng katugunan. At kapag nabigyan niya ng kasagutan yung ating mga doubts, it actually increases our faith in Him. Amen po ba? Okay? So, actually, yun po yung purpose ng Lord minsan kung bakit niya inaalaw na magkaroon ng doubts o magkaroon tayo ng mga hamon sa ating pananampalataya. Sa ating kaaway at sa mundo, siguro ang goal nila is to tempt us. Grabe, di ba? Ang sama ng buhay, di ba? Talikuran mo ng Diyos mo, gawin mo na kung anong gusto mo. That's what the world wants. No? But actually, what the world and what Satan means to tempt us, the Lord actually means to test us. Ano po ibig sabihin nun? No, when we are tempted, it is an opportunity to fail. But when we are tested, it is an opportunity to succeed. And so, hinaalaw ng Lord yon sa buhay natin para magtagumpay tayo at para lumago tayo sa ating pananampalataya. The best way to address our struggles and our doubts is to bring them to the Lord and not away from Him. Tingnan po natin yung kwento, no? Na nung nag-alinlangan si Thomas, nag-doubt si Thomas, no? Hindi siya pinagalitan ng ating Panginoon na bigla na nagpakita. Ko tigas-tigas na ulo mo, tatlong taon tayo magkasama, ayaw maniwala sa akin. Hindi ganun eh, di ba? Na nung nagpakita yung Diyos kay Thomas, Thomas, halika dito. Tingnan mo
tingnan mo yung aking mga kamay, gusto mo ipasok mo pa yung daliri mo sa sugat ko. Ipasok mo yung daliri mo sa tabi ko. Diba? So he responded to Thomas's doubt. He responded to Thomas's skepticism, no, with love and with care, no, for this disciple who walked with him for 3 years, no. Actually, it was a very personal way to confirm his doubt, diba? Nasabi niya, isipin niyo yung situation, hawakan mo. Hindi niya lang sabi, nakita mo na, diba? Nakita mo, hindi ganun, hindi, hawakan mo pa. Diba? It's a very personal way to reassure Thomas about his doubts, no? And so ano po yung naging tugon ni Thomas? My Lord and my God, it is really you. You really rose from the dead. Everything that you told us was actually true. Mga kapatid, binigay ba ng Panginoon kay Thomas yung lahat ng kasagutan sa kanyang mga tanong? Hindi, di ba? He did not answer Thomas's question. Siguro marami pong tanong si Thomas at yung mga ibang apostles during this time. Totoo ba? Namatay ka ba talaga? No? Anong ginawa mo nung 3 araw na yon? Saan ka ba pumunta? No? Or paano ka nabuhay? Ano yung naging method, di ba? Ang daming pwedeng tanong, but Jesus did not answer any of the questions, no? Nor did Jesus show Thomas the future, no? Ngayon, buhay na ako at para maniwala ka sa akin, itong magiging dulo ng buhay mo, itong gagawin mo, yan ang gagawin mo, blah, 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 blah. Hindi ganon. The Lord did not even show Thomas the future, no? All Jesus did was to show Thomas that he was alive and present, di ba? Na hindi mo kailangan malaman yung lahat ng sagot sa mga tanong mo. Hindi mo kailangan malaman yung kapalaran mo, yung kinabukasan mo. Ang kailangan mo lang malaman, nandito ako at buhay ako. And that was enough to lead Thomas back to the right direction. Amen? Okay? So tayo, mga kapatid, totoo po yun. We all face doubt in our faith sometimes. But the way to resolve these doubts sa ating pananampalataya, hindi po natin kailangan malaman yung sagot sa lahat ng tanong natin. Hindi po natin kailangan malaman yung kapalaran o yung kinabukasan natin. Ang kailangan po natin, makilala ang Diyos na siyang may alam ng lahat ng kasagutan sa tanong natin at alam niya ang ating kinabukasan. Amen? You don't need the answers. You don't need the future. All you need is to know the God who knows all the answers and the future. Hindi man natin malaman yung lahat ng tungkol sa buhay natin o sa mundo o tungkol sa ating Panginoon, no? But let us continue to seek God, okay, who has infinite knowledge and wisdom. Paano po yun? No? Kung si Thomas nagpatuloy siya to spend time with the fellow apostles, how do we continue in our faith even when we have doubt? It's simple. You spend time with the Lord anyway. No? Through what? Okay? Prayer. No, do we still pray to the Lord? No, even in the most difficult of times, nagdadasal pa ba tayo? No, do we still do our personal devotion, our personal Bible reading? Okay, do we worship the Lord in private, or do we just worship the Lord kapag may ibang tao, kapag service na? Okay, at also in our corporate or group interactions or encounters with the Lord, no, nagpapatuloy pa tayong uma-attend kapag may kinakasama tayo ng loob sa ating Panginoon. No? Uma-attend pa ba tayo sa ating mga faith group sessions? No? Or even nagpapadisciple pa ba tayo sa ating pastor, sa ating leader? No? Or nagpapatuloy pa ba tayo sa ating ministry? Mga kapatid, these are things na siguro habang nililista ko ito, ang dating siguro ay obligasyon. Diba? Mga kapatid, hindi po ito obligasyon, pero alam natin na kapag ginagawa natin itong mga bagay na ito, meron itong epekto, meron itong kinahahantungan na pagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. And at the end of the day, yun po yung panawagan natin sa bawat isa. Let's continue to serve and to encounter the Lord, no, through all these things that I mentioned. Mga kapatid, alam nyo, the more we encounter God, the more our unbelief transforms into belief. Kaya ang prayer dapat po natin, no, wherever we are in life, is this: the Father instantly cry out, I do believe, but help me overcome my unbelief. And mga kapatid, no, the way that God encountered and reassured Thomas is not the same way He will encounter and reassure us today. No?
Sabi po sa John 20 verse 29, then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe even without seeing me." No? Mga kapatid, we are living 2,000 years after the stories of the Gospels. Di ba? And naturally, nung time na yon, nagkatawang tao si Jesus. And normal po, tama po na makita nila si Jesus in the flesh. Tayo po, wala na po tayo sa panahon na yon kasi wala na po sa mundo, in the flesh, si Jesus. Today, nasa langit na siya ngayon. Di ba? And so we may never get to touch Jesus' hands and side as Thomas did, no, to confirm his death and his resurrection, no. Pero sa atin po, sa panahon po natin ngayon, alam natin that Jesus is coming very soon, no. At marahil na posible na makita natin siya in the flesh, in the rapture, in the second coming. Posible po 'yon, no. Pero kung hindi man natin makita si Jesus in the flesh, no, He does show Himself to us to be alive and to be interested and involved in our lives in different ways. Iba na po yung paraan ng Panginoon na pagpapakita sa atin ngayon. Kaya po sinabi dito, blessed are those who believe without seeing me. Tayo po yun. No? So paano po nagpapakita ang Diyos sa atin ngayon? Okay? Una, binigay sa atin ng Panginoon yung kanyang salita bilang foundation ng ating pananampalataya. No? The word is true, 'di ba? Lahat ng nakasulat sa Biblia galing po 'yan sa salita ng Diyos, no? It is the word of God and so it is true. But it also contains eyewitness accounts, no? First-hand accounts of the life, the passion, the death and resurrection of Jesus. In fact, kung babasahin niyo rin po yung purpose kung bakit sinulat yung Gospels, makikita po natin 'yan sa verse 30 to 31. Sabi dito, the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Yan po yung purpose kung bakit po sinulat ni John yung Gospel of John, para ipakita sa atin na si Jesus ay Diyos at ang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay manampalataya at maniwala sa Kanya. No? Today, mga kapatid, a lot of people like to question the accuracy, no? Or yung totoo ba, historical ba, yung mga nakasulat sa Biblia. No? Pero ang malungkot, sa lahat na nagtatanong, totoo ba ang Biblia, hanggang dun lang. They don't really find the answers to their questions. Mga kapatid, I invite you, if you have questions like that, to search for the answers. Paano po yun? Basahin natin yung salita ng Diyos. Let's continue to read the Word of God. Let's continue to compare or to place the Word of God alongside, no, yung other resources that confirm or that study yung pagiging historical ng salita ng Diyos. So there are answers to the questions that we have. Pero kailangan po, hanapin po natin. Wag lang po tayo magtanong. Hanapin natin yung sagot sa mga katanungan natin. How else does Jesus show that He is real and alive to us today? Minsan, no, nagbibigay ang Diyos ng supernatural encounters. No? Paano po yun? Sometimes there are people who have dreams, who have visions of encounters with Jesus. Dito sa Pilipinas siguro hindi po ito ganun ka-common at hindi rin po dapat natin i-expect na lahat po tayo magkakaroon ng ganun, no? But the Lord does not rely on people to share His gospel, no? There are some nations in the world, siguro sa Middle East, no, that they have no idea who Jesus is kasi iba ang pananampalataya nila. And yet, no, there are people who see Him, no, in dreams, in visions, and search out, no, na sino ba tong Jesus na to na kinatagpo ako, no? We may also have personal experiences or encounters of God's love for us in our daily lives. Minsan, ang magpapakita ng Diyos sa atin hindi naman literal, hindi naman visual, pero nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay ngayon, no, na meron po sigurong binibigay ang blessing ang Diyos sa atin. Minsan may mga miracles na binibigay ang Diyos sa atin, no,
But more importantly, the Lord shows us His love the most in the love that other people show us. Na nakikita natin ang Diyos sa pagmamahal ng ating magulang, ng ating mga anak, ating mga kapatid, ating mga pamilya, no? Mga kaibigan, and so on and so forth. Siguro mga kapatid, we can be like Thomas sometimes. Diba? Sabi niya, unless I see his hands, no, his wounds, his side, I will not believe. Siguro meron tayong ganung klaseng statement, no, that we want to see the Lord in a specific way bago tayo maniwala. 'Di ba? Na gusto ko munang makita na ayusin ng Diyos ang marriage ko. Tapos doon ako maniniwala, 'di ba? Mga kapatid, no, God will not always reveal Himself to us in the way that we want. Diba? Hindi naman natin kayang kontrolin kung paano tayo gusto katagpuin ng Panginoon. Pero what I can be certain about with you is that the Lord does want na ma-encounter niya tayo. No? So even if that's not how we want it, God will encounter us in a way that will lead us to follow Him. At ang invitation ng Panginoon sa atin, no? Blessed are those who believe even without seeing. Kahit hindi man natin makita yung gusto natin, yung mga miracles, yung mga healing and all of that, no? Patuloy po tayong manampalataya at maniwala sa ating Panginoon. Okay? For some of us, maybe it's not totoo ba ang Panginoon o totoo ba na mahal niya ako. Minsan, yung blessed are those who believe without seeing is minsan invitasyon to na magtiwala tayo sa Diyos sa mga aspeto ng ating buhay o sitwasyon sa ating buhay kahit hindi natin naintindihan kung bakit. 'Di ba? Example po, no? Ito po ay yung pananampalataya na hindi lang siya nandyan but that He also knows what is best for us. Okay? He invites us to obey His word even when we don't understand why. No? Even when we don't understand why. And sometimes the Lord also invites us to stay away from sin even when we don't understand why it's a sin. No? Example, mga kapatid, no? Blessed are those na sumusunod silang lumayo sa bisyo, sa paglalasing, sa paninigarilyo, sa pagsusugal, kahit hindi nila naintindihan kung bakit mali. O kahit na sinasabi nila, wala naman sa Biblia eh. Di ba? Or blessed are those na sinusunod nila yung design ng Lord sa marriage, that it is only between the husband and the wife at wala nang extra sa mga tabi-tabi. No? Or that sometimes we can trust God in His design of how we should raise our children. Okay? So basically, mga kapatid, God blesses us even when we don't fully understand why. No? At alam nyo po, minsan, nauuna ang pagsunod bago ang pag-intindi. 'Di ba? Pero habang sumusunod tayo, habang sinusunod natin yung utos ng Diyos o yung disenyo ng Diyos para sa isang bahagi ng ating buhay, doon natin nauunawaan, kaya pala sinabi ng Diyos na ganito ang gawin ko kasi ganyan. Kaya pala sinabi ng Diyos na wag kong gagawin ito kasi kapag ginawa ko ito, nakakasakit ako ng aking kapwa. No? Kaya ang sabi po sa John 13 verse 7, you don't understand now what I am doing, but someday you will. So normal po, mga kapatid, no, to experience doubts and questions in our faith, but we are called to bring these doubts to God. No? At kailangan magtiwala po tayo sa Kanya kahit po wala sa atin ang lahat ng kasagutan. In fact, mga kapatid, yun naman ang ibig sabihin ng kasalanan eh, di ba? Kasalanan ng pananampalataya eh, di ba? And ano po ba ang pananampalataya? Yung naniniwala ka kahit hindi mo lubos na nauunawaan o hindi mo alam ang lahat na tungkol sa isang bagay. Amen po mga kapatid. Nakakasunod pa po ba? Okay? Amen. No? At pangatlo po, ano po nangyari? Pagkatapos po ng encounter ni Thomas with Christ, what happened next? Thomas took a leap of faith. Thomas took a leap of faith. Now, pagkatapos po ng encounter ni Thomas with the Lord, Thomas continued to stay with the other apostles. No? So, hindi nga talaga siya lumayo ng landas sa kanila. No? Binasa natin was John 20. Kung pupunta tayo sa John chapter
21, makikita natin na kasama po si Thomas sa mga nangisda na apostles. No? So hindi na po natin basahin. Sabi lang po dito, several of the disciples were there, among them was Thomas. Diba? Pagkatapos po nun, no, so nagkaroon po ng ascension of Christ, yung pagbalik niya sa langit, no? At nandun po yung mga apostles to witness this happening. Thomas was also there, and Thomas kept up later on with what the other disciples were doing. No? So sa Acts 1 verse 12 to 14, sabi doon, the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives, a distance of half a mile. And when they arrived, they went to the upstairs room of the house where they were staying. Here are the names of those who were present: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Simon, and Judas. They all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women and brothers of Jesus. No? And so kahit po hindi na po masyadong na-mention by name si Thomas in the Acts of the Apostles, he continued to serve the Lord. He continued to share the gospel after the resurrection of Christ. Okay? Bakit po nag-take ng leap of faith si Thomas? Because he knew that Jesus is alive. Okay? Ngayon, ano kaya yung leap of faith na yon? No? Wala po ito sa Bible, pero kung titingnan po natin yung paniniwala ng simbahan, no, yung church tradition na tinatawag, no, for what happened to the apostles after the events of the Bible, no, makikita po natin na of the 12 apostles, original apostles, only 2 did not die for their faith or were not martyred for their faith. Sino po yung dalawang ito? Una, obviously, is Judas kasi nagpakamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. But the second one is John. Diba? Na si John lamang yung nag-iisang apostle na, ang alam ko, sinubukan din nila siyang i-martyr, sinubukan nila siyang patayin, pero hindi siya mamatay-matay. And so they exiled him to the island of Patmos na makikita natin sa Revelation. That is where John passed away. But all the other apostles, no? All the other apostles, they actually were all martyred. No? They were actually all martyred. Matthew was impaled by spears in Ethiopia. James was thrown off a wall, no, and clubbed to death. Jude was crucified in Persia. Matthias, yung successor ni Judas, he was stoned and beheaded. Philip was hung by iron hooks upside down. Peter was crucified upside down. James was beheaded. Simon the Zealot was crucified. Andrew was crucified on an X-shaped cross. Bartholomew was whipped to death. Si Thomas, no, nasan ba si Thomas? Si Thomas, ang sabi ng tradition is he was stabbed by a spear in India. No? So ironic, 'di ba, na kinapa niya yung tabi ng Panginoon, pero siya din doon din siya namatay, no, through a spear. And so kung titingnan lang po natin yung mapa ng mundo, no, dito po yung Israel, diyan po yung India. There are some apostles who spread the gospel from Israel all the way to Ethiopia, some who spread from Israel to around Persia or Iran, some who ministered around Turkey and Greece, no? India is all the way there. Kung titingnan po natin, Thomas may have been the apostle who went the farthest in sharing the gospel. Okay? So, ano po yung leap of faith ni Thomas? After seeing Jesus is alive, he followed Jesus and shared the gospel to the point of death, just like his master. No? At para po sa akin, no, parang nagkatotoo, no, yung parang challenge ni Thomas sa kanyang fellow apostles nung sinabi niya na let's go to and die with Jesus. It actually happened many years later on. No? So Thomas may have had doubts about his faith or whether Jesus was truly alive or not, but by the end of his life, sobrang lakas ng pananampalataya ni Thomas to the point that he was willing to die for his faith. Okay? Para kay Thomas, Jesus is worth dying for. At siguro mga kapatid, isa po yun sa mga patunay na totoo ang lahat na nakasulat sa salita ng Diyos. No? Bakit mga kapatid? Ikaw ba, willing ka bang mamatay para sa isang bagay na hindi totoo? Diba? You would not be willing to die for something that was not
true, no? At kapag na-pressure ka na, madali na sa yung itakwil yung claim mo kasi hindi naman totoo. But if it's true, no? It was something that you will be willing to die for kasi hindi mo pwede i-deny yung katotohanan. No? And so, Jesus is alive, mga kapatid. Naniniwala po tayo dito, di po ba? Jesus is alive. And so, like Thomas, let us also take a leap of faith. Sino po dito willing to take a leap of faith for the Lord? Amen, di ba? Most of us, no, siguro iniisip natin, ano kaya yung leap of faith na sinasabi ni Kevin ngayong umaga? Mamamatay din ba ako para sa Diyos? Di ba? Alam niyo mga kapatid, for most of us, it might never come to that, di ba? Hindi naman ganun. Although it still does happen in the world today, that people die for their faith, no? Sa atin po ngayon, parang medyo malayo po siya sa ating sitwasyon. And so, while most of us will never really have to die for our faith, no? What the Lord asks of all of us is to live for Him, is to live for our faith. No? The greatest leap of faith na gusto ng Diyos na gawin natin ngayong umaga, no, at sa ating buhay is to live for Christ completely and wholeheartedly. Kung para kay Thomas, Jesus is worth dying for, para po sa atin mga kapatid, Jesus is worth living for. No? Amen? Okay? So ito po yung tanong, 'di ba? Kasi kapag ini-invite po natin maging Kristiyano ang isang tao, sinasabi natin, tinatanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? In English, no, do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Tama po ba? No, madali po sa atin natanggapin si Jesus bilang Savior. O libre lang ang salvation. Tatanggapin ko siya, He will pay for my sins and I can have a relationship with the Father. Madali eh. Pero hindi ganun kadali para sa atin na sabihin na Jesus is my Lord, na siya ang aking Panginoon. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng si Jesus ang Panginoon ng buhay ko, hindi na ikaw ang masusunod. 'Di ba? Kahit sa anong pagkakataon yan, masaya o mahirap, no, hindi ikaw ang masusunod. Si Jesus na ngayon ang masusunod, no? And what does that mean? Living for Christ entails na hindi man tayo mamatay, literal, but mamatay tayo sa ating sarili. Na hindi na tayo, yung ating kagustuhan ang laging nasusunod, kung hindi ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul, no, tungkol sa kanyang buhay. Ang sabi niya, for me, living means living for Christ, and dying is even better, no? If we are not called to die for Christ, the next best thing is to live for Christ. Amen? And so, Jesus' resurrection from the dead is proof, no, na totoo ang kanyang salita at talagang siya ang may kapangyarihan sa buong mundo. At ang invitation niya sa atin, no, ngayong umaga at sa ating buhay is to make Him the Lord of our life. And also to make Him known to other people. Alam niyo po ba kung ano yung pinakahuling habilin ng Panginoon bago siya umakyat ng langit sa kanyang mga apostles? Ito po yung tinatawag po niyang the Great Commission. Ang sabi po sa Matthew 28, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. No? Ang sabi ng Diyos sa atin, kasama po tayo doon, no? We are to make disciples of all nations. No? I-encourage natin at i-guide natin ang lahat ng tao sa mundo to become followers of Christ. Pero bago po tayo makapagpaanyaya ng ibang tao to become His followers, it starts with us. Kailangan tayo po muna ang maging ang tunay na tagapagsunod ni Kristo. Let's face it mga kapatid, marami po sa atin, or majority, or maybe most of us, we are not going to be called to be full-time workers or even full-time volunteers in the church. No, tama po ba? Hindi naman po lahat magtatrabaho sa simbahan. No, meron po tayong kanya-kanyang mga trabaho, kanya-kanyang mga vocation, kanya-kanyang mga pamilya. Pero alam niyo po ba, kahit na that's the case, we are all called to be full-time disciples, full-time followers
of Christ, no? Full-time disciple makers as well. Ano po ibig sabihin nun? Na kahit na nagtatrabaho ka sa secular, you can disciple people at your place of work. You can disciple your friends in school. No? You can disciple your children. You can disciple your spouse. No? We are all called to be full-time disciples and disciple makers. Kaya po ba natin to take that leap of faith and follow God and make Him Lord over our lives? And so dito po ako magtatapos, mga kapatid. No? Konting tanong lang po. Baka dalawang tanong. Unang tanong, mga kapatid. What does Jesus' resurrection mean to you? Ano yung halaga sa'yo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? It is the very foundation of our faith, no? Na ang ating Panginoon, hindi katulad ng ibang Diyos-Diyosan, ng ibang pananampalataya, no? Our God is real. Jesus is real. Jesus is alive, no? At ibinaba niya yung kanyang sarili sa ating mundo, no? So that we can have a personal relationship with Him, no? Kung meron mang nauna, no, na mag-reach out, tayo ba o ang Panginoon? It was actually the Lord who reached out to us first. Kahit makasalanan tayo, kahit rebellious tayo, ang sabi sa Bible, while we were sinners, Christ died for us. No? He gave the greatest possible sacrifice out of love for us. No? Ang ibig po sabihin nun, no? Ang ibig po sabihin ng resurrection is that there is a life after death. Nakatulad po ni Kristo. No? He is the first fruit, ang sabi sa Bible, of the resurrection. No? Katulad ni Jesus, one day, mamatay man tayo, muli tayong mabubuhay kasama ng ating Panginoon. Meron po tayong buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. So dapat, mga kapatid, ang pag-asa po natin sa ating Panginoon, hindi lang po patungkol sa buhay natin sa mundong ito, kung hindi maging sa buhay po natin, even beyond this life. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:19, if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. At ito po yung hamon ko sa inyo ngayong umaga. What leap of faith is God calling you to make today? What specific leap of faith are you called to make today? For some of us, mga kapatid, it is giving your entire life to the Lord. Siguro, for the longest time, meron kang struggles, meron kang doubts about Jesus. Pero alam nyo, God welcomes you and He wants to show Himself, to reveal Himself to you. No? Ang sabi po sa Revelation 3, verse 20, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. No? Hindi lang po siya dadalaw sa'yo. No? He will spend a meal as friends. Ano po yung image na yon? It's an image of personal and intimate relationship. The Lord wants a personal and intimate relationship with you and with me. No? Hindi man natin kaya malaman lahat ng kasagutan ngayon, no? O malaman ng lahat ng bagay sa mundo ngayon, pero pwede nating makilala yung merong kasagutan sa lahat ng tanong natin. And one day, God will give us those answers, maybe in heaven. No, ako po, mga kapatid, ang personal leap of faith ko was in a time na nagkaroon ako ng problema sa mga kaibigan ko. At ang sabi ko sa Diyos, Lord, if you are real, change me. And true enough, mga kapatid, binago ng Panginoon yung personality ko, yung character ko, and that's what led me to know that He is real and that He is genuinely interested sa buhay ko. And even up to today, mga kapatid, patuloy pa akong binabago ng Diyos to become more and more like Him. And so if this is you, kapatid, no, siguro hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa buhay mo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, maybe that is the leap of faith God is inviting you to make today. No? Hindi mamamatay ang Diyos kung wala tayo. Kaya niyang manatili, no? Kahit na wala tayo, pero gusto niya na makasama tayo panghabang panahon. Okay? For some of us, maybe it's not giving our entire lives to the Lord. For some of us, maybe it's giving a specific area or situation in our lives to Him. No? Naisuko mo ang parte ng buhay na yon sa Panginoon. O maybe sinasabi ng Diyos, ang kailangan mo lang gawin dyan, sumunod ka sa sinabi ko tungkol sa part ng buhay mo na yan. No? So kahapon, mga kapatid, we have brothers and sisters that they took a leap of faith at nagpabaptize sila.
no, to publicly declare their faith in the Lord. Alam nyo, the Lord will bless them for that. The Lord will bless them for being proud of their faith in the Lord. No? And it shows, mga kapatid, that the Lord is here. The Lord is in this place. No? And each of us plays a part, no, in the Lord's transformation of lives. Okay? So what is the specific area of your life that you are called to take a leap of faith in? For some of us, it's addictions, no? Na isuko mo na yung addiction mo sa alcohol, addiction mo sa lust, addiction mo sa ibang bisyo, sa pagsusugal. For some of us, the Lord is saying, surrender your hurt to me. Diba? Yung may nakipag-break ka o namatayan ka, surrender those situations to the Lord. Sometimes it's surrender your sickness and trust it to the Lord. Surrender your strained relationships, no? May kaaway dati kang kaibigang nakaaway, no? Meron kang kapamilya na nakaaway. It can be your finances. It can be your idols, no? Yung mga bahagi ng buhay mo na dapat Diyos ang nandun, pero iba ang sinasamba mo, ibang pinagkukunan mo ng fulfillment or ng comfort, no? Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 2, it is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you. Unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Mga kapatid, pag inalay mo itong mga bahagi ng buhay mo sa Panginoon, have faith, no? And watch Him do a mighty work in your life. Jesus lives and Jesus cares, no? Hindi lang siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nagbibigay din siya ng buhay na punong-puno ng pagpapala sa atin. And so, Jesus is alive, mga kapatid. Will you take a leap of faith in Him? Tayo po yumuko at manalangin. Mga kapatid, I will not end with a prayer, but instead, I want you to speak to the Lord on your own this morning. Before we take communion, just talk to the Lord and tell Him, what leap of faith are you going to make for Him? Ialay mo sa Panginoon ngayong umaga, kapatid, itong bahagi ng buhay mo, o baka kahit yung buong buhay mo, bilang pagpapakita ng pananampalataya sa Kanya. Kung hindi mo pa alam kung ano yung leap of faith that the Lord is asking you to take, then ask the Lord, Lord, reveal it to me. What leap of faith are you calling me to make today? I invite everyone to worship the Lord. Because I can face tomorrow.
because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future. And life is worth Living just because He lives. I invite everyone to stand up. This Holy Communion is a celebration that when Jesus Christ died, is a proof that He is risen again. We partake this element in celebration, not in sorrow, not in grief, but with the joy in our hearts that because Jesus Christ was risen, we are able to celebrate sa ating mga kapatiran. We are able to partake this communion right now. God is so good to us. His love and mercy never fails in us. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it into pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." As we partake this element, mga kapatid, it is very important and crucial that we know in your heart, you know in your heart that you truthfully love God. And alam mo sa sarili mo, mga kapatid, na without the blood of Jesus Christ, you will never be cleansed of your sin. And partaking this element, mga kapatid, can bring you curse kapag pinaglaruan mo lang, pag hindi mo sineryoso. That's why I am saying to you right now, do this with sincerity in your heart, with seriousness in your heart, because this will bring you blessing kapag totoo ka sa puso mo sa Panginoon. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Taas po natin ang saro at sabay-sabay po natin inumin. Sama-sama po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa iyong buhay, Panginoong Jesus, that because you have died for us, and because you are alive, Panginoon, we can take the leap of faith, Panginoon, because you live in our hearts, because you live. Salamat po. We can go on in our life and take the leap of faith, Panginoon. Lord, continue to bless each and every one of us, Panginoon. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Saan man sila pumunta, Lord, dala-dala nawa nila, Panginoon, ang paniniwala at pananampalataya nila sa iyo, Lord. And we believe, Lord, sa kapangyarihan mo
ng pagbabago sa aking mga kapatiran na ito, Panginoon. Lord, I pray na i-bless mo po ang bawat isa sa ano man ang kanilang pangangailangan, ito man ay physical, pangangatawan, kagalingan sa sakit, ito man ay material, mga pera, mga promotion sa trabaho, Panginoon, mga pangangailangan sa pamilya, bless them, Panginoon. Ito man ay relationship, Panginoon, I pray, i-bless niyo po ang mga mag-asawa, ang mga pamilya, Panginoon, ang mag-ina, mag-ama. Bless each and everyone, mga magkakaibigan, magkakapatid, Panginoon. Pagpalain mo po. Lord, we desire na habang hindi ka pa po bumabalik, Panginoon, dito sa mundo, Lord, we will have this fellowship in your church, Panginoon. Sama-sama po kami, Panginoon, na magpapalago at magtutulungan sa mga kapatiran, Panginoon, na lumago ang pananampalataya namin, Lord. Dahil nais po namin, Lord, na maabutan mo po kami ng mga matapat sa iyo, Panginoon, na makikita mo po, Lord, ang buhay namin na naglilingkod sa iyo, na minamaximize po namin ito, Panginoon, ayon sa iyong salita at ayon sa nais mo pong ipagawa sa amin, Lord. At ikaw po, Panginoon, nawa ang malugod sa bawat kilos at galaw. Kung saan man kami magpunta, Panginoon, bless the mouth and hands. Bless the works of your people, Panginoon, na magiging blessing po sila, Panginoon. Mararamdaman po ng kanilang kausap, Lord, ang kapangyarihan mo na nasa kanila, Panginoon, ang pagmamahal mo na nasa kanila, Panginoon. At salamat, Lord, at ikaw po, Panginoon, naghahari sa simbahan na ito at sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Ingatan niyo pa po kami, Lord, sa remaining pa ng mga gawain namin ngayong araw na ito, Panginoon. At sama-sama po kami na itataas ka, Panginoon, at nagpapasalamat dahil ikaw po ay nabubuhay at mabubuhay kailan paman, Panginoon. Thank you, Lord. We glorify you, we lift you up in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And God bless po.